Well, magandang umaga po sa ating mga kapatid. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay dumulog sa ating pong buhay na Diyos. Let us pray. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito for once again bringing us to this wonderful place, your church, O God. Maraming salamat sapagkat hindi kami nawawalan ng oportunidad na ikaw ay purihin, sambahin, pasalamatan sa aming mga Panginoon. Ang dalangin po namin, patuloy kang mangusap. Speak to us, speak to each heart, even yung mga kapatid namin na nanonood sa oras na ito, na nasa kanilang tahanan, yung mga kaibigan po namin na nakakasama namin online, dalangin ko, Panginoon, na mangusap ka sa kanilang puso. Habang pinakikinggan nila ang iyong salita, dalangin ko na maging buhay ito sa kanilang puso, Panginoon. Maging buhay ang iyong salita para sa kanila, O God. Hindi hadlang, Panginoon, ang malayong lugar. Hindi hadlang even yung problema ng COVID-19 upang ipahayag ang kabutihan mo. Upang hindi namin maramdaman ang kadakilaan mo at kapangyarihan mo, O Diyos. So I speak blessing and healing, comfort today sa iyong mga anak na nakikinig. I pray, Panginoon, that as we listen to your word, lalo kaming lalakas, lalo kaming sisigla. At kaming lahat, O Diyos, ay haharap sa mundong ito, haharap sa mga problemang ito, nang may ibayong sigla, may ibayong tapang, Panginoon, may ibayong pag-asa. Maraming salamat, O Diyos, maging sa mga kapatid namin na kasama namin sa oras na ito sa pananambahan. Physically, nandito sila ngayon, Panginoon, upang magkaloob sa iyo ng serbisyo, upang magpakita ng kanilang sipag, Panginoon, sa pananampalataya. Maraming salamat sa kanila. Maraming salamat din sa mga kapatid namin na nag-aantabay, naghihintay sa kanilang tahanan upang mapanood ang pananambahan ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo po namin itinataas ang lahat. May bawat isa. In Jesus' mighty name. Everybody say amen and amen. Ayan. So once again, magandang umaga sa ating mga kapatid. Isa na namang araw ng pananambahan. Tayo po lahat ay umupo. Siksikan mo tayo ngayon dito. Hindi, joke lang po. Ang ating pong mga distansya ay enough po sa enough ang tawag dito na masunod natin ang social distancing. So nasa 3 metro ang espasyo, no? Kaya okay lang. So magandang umaga muna sa ating mga kapatid na nakikinig, nanonood sa atin ngayon. Si kapatid na Brian na nanonood ngayon. Yung si kapatid na Ian, nanonood din sa atin ngayon. Good morning, pare. Hindi natin nakita ngayon. Yung aking kapatid na nasa Hong Kong sa oras na ito, nakikinig din sa atin, nanonood din sa atin. Good morning, Manang. I miss you and I love you. Ayan. Yung nanay ko, wala pa. Baka maya-maya pa, na late lang. Sa mga kapatid namin, Sister Star, andyan kanina, si Sister Pat, na maalala ko lang nakakasama sa trabaho. Ayan. So, inaantay ho nila yung ating pong online service. So, magandang umaga po sa inyo. So, I just request lang po na when we listen to this online video, ay 100% ibigay po natin ang ating focus. Alam ko po, napakasiksik na aktibidad natin sa loob ng isang araw, pero ang dalangin ko, hiling ko po sa bawat isa, we can just spend at least 1 hour of your day para pakinggan ang salita ng Diyos. So, para hindi kayo istorbo. So, ayan. Okay, so tuloy lang po tayo. Kagabi ay binisita ko tayo ng isang kapatid sa simbahan. Si Brother Pogi at Sister Daisy, for 2 days, 2 consecutive days. Sila po ay bumisita sa amin at nagkaroon kami na sharing. Tinays ko na Sister Del nakatulog na. Sabi ko, Sister Del, punta ka dito. Nandito si Brother Pogi at Sister Daisy. So, praise God, dahil kagabi nagkaroon kami ng konting sharing. Sabi niya, Pastor, mag-sharing muna tayo. Last time, yun naman kada alis naman nila ay nanalangin mo tayo kada punta nila. So kagabi, pinag-usapan nung namin ang Ephesians chapter 6 verse 11. Kung saan na tayo pong lahat bilang mga mananampalataya ay talagang sinasabihan ni Pablo na isuot ho natin yung baluti ng pananampalataya, yung armor of God, spiritual armor. Ayan. So, ngayon naman ho ay iba. Pero bago ho ako pumaling doon, part na sharing namin kagabi. As Christian, talagang yung aming pananampalataya sa panahon ito ng COVID-19 ay
tinitinag, no? Or china-challenge, no? Sinusubok ng kaaway. Ano ba ang gagawin ng mga Kristiyano sa panahon ito? So, obviously, maaaring marami sa atin nabawasan ng kanilang prayer life. Obviously, baka yung iba nabawasan ng kanilang pagpunta sa bahay-sambahan. At yung pag-online ay hindi rin nila napit-perfect. No? Yung Bible study, maaaring hindi rin napit-perfect. No? May mga hindi nagagawa, hindi natin nasusunod yung talagang schedule sa atin. So yan ho, ang nagagawang challenge ho sa atin ng COVID-19. Sabi ho namin kagabi, kaya nga tayo mga Kristiyano, dapat sa panahon ito, hindi natin hinuhubad yung armor, spiritual armor na yan. Kapag suot po natin ang armor, physical armor, yan po ay mabigat, yan ay hindi komportable, mahirap kumilos. In the same way, as Christians, kapag tayo po ay mayroong relasyon sa Diyos at tumanggap na tayo meron na tayong pananampalataya sa ating Panginoon, there will be a lot of time na parang uncomfortable din tayo. Parang nahihirapan din tayong kumilos. No? Na parang gusto mo nang hubarin yung spiritual armor mo. Huwag ho natin gagawin yun. No? Ayon sa ating binasa, mas nagiging vulnerable tayo, mas madali tayong matalo ng kaaway at kalaban kung huhubarin natin ang ating spiritual armor. Okay? Ngayon, para hindi natin mahubad ang ating spiritual armor at manatili tayo sa presensya ng ating Panginoon, alalahanin natin ang kanyang mga promises, yung kanyang mga pangako sa atin po. So yan po ang ating teksto ngayon, no? It's all about the promises of God. Ano yung kanyang mga pangako na iniwan sa atin na sigurado tayong ito ay kanyang gagawin at susundin. Magandang umaga, Sister Gina. Ayan. So in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 hanggang 2, now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. Pinapaalala ni Pablo, sabi niya, pinapaalala ko sa inyo ang mensahe ng Diyos na sinabi ko sa inyo. Sabi niya, by this gospel, you are saved. Sa pamamagitan ng mensaheng ito, kayo ay naligtas if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. Kung hindi, sayang ang paniniwala mo. Sabi niya, pagpatuloy mo natin. Alam niyo po, pagdating sa pangako, marami yung sa atin sa edad na to, at age 41, marami na rin ako mga pangako na maaaring hindi nagawa. No? Halimbawa, nangako kang, pupunta ako. Biglang hindi ka darating. No? Nangako kang magdadala ng pasalubong, biglang wala kang dala. Ayan. So, marami sa atin, hindi man natin aaminin, marami tayong mga pangako sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kapatid, kapananampalataya, na hindi natin nagawa. Amen? Sister Del, meron ka ng pangako na hindi nagawa? Pangako na hindi nasunod? Sabi mo, dadala ka ng pasalubong, hindi naman dumating yung pasalubong. Sabi mo, pupunta ka sa kaibigan, hindi naman nakarating. No? Sabi mo, marami tayong pangako na maaaring pwedeng hindi nagawa dahil nakalimutan. Sabi dyan, anyone who has lived a number of years will certainly never lay claim to having kept every promise made. No? Sabi dito, yan, nakalimutan, pwedeng may mga sirkumstansya na hindi natin kontrolado. O paano sa sarili, biglang umulan. Ang lakas ng ulan. Ako, sorry, hindi ako makakapunta, hindi ko magagawa, hindi ko masusunod ang pangako kung hindi ko magagawa dahil ang lakas ng ulan. So, o pwedeng, si Kyle kasi, walang magbabantay. Ayan, di ba? Yung aking asawa naman, pwedeng sabihin niya, ay, may biglang dumating na bisita, kaya hindi ko magawa. So, pwedeng nakalimutan, pwede naman talagang sinasadya. Next time na lang yun. Yun naman hindi naman masyadong importante. Yan. O kaya, circumstansya, mga bagay na hindi natin kontrolado. Pwedeng problema, mga biglaang problema, mga biglaang pangyayari sa ating buhay. Ito nga, yung babae, umiiyak, sabi niya, you promised to marry me. No? Sabi mo, papakasalan mo ako, bakit ganun? Sagot naman ng lalaki, sorry, I changed my mind. Nagbago ang isip, di ba? Maraming mga ganyan. In Acts chapter 13, we tell you the good news, what God promised our ancestors, He has fulfilled for us. Their children by raising up Jesus. As it is written in the second Psalm, you are my son,
Today, I have become your father. Diba? Ang nangako sa atin, sabi niya, He has fulfilled. Be strong and courageous. In Deuteronomy, do not be afraid or terrified because of them. Pangako naman ng Diyos para sa mga Israelites, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Mga promise niya in John 6:48, sabi niya, I will be your bread because I am the bread of life. I will be your light because I am the light of this world. Sabi niya, I will be your light because I am the resurrection. Yun po ay mga iilan sa mga pangako ng Diyos. No? Kaya dadaanan natin, ano-ano pa ba ang mga pangako ng Panginoon na pwede nating panghawakan? Para lang sa ganun, sa panahon ito ng COVID-19, hindi tayo lupaypay. No? Pag-usapan natin, isa-isahin natin yung mga bagay na yan. So again, a resounding yes to the ministry. Yes na tayo ng yes, Lord, because God is keeping His promise. Ano ang mga great, incredible promise He has given us? Number one, He has promised to supply every need we have. Every needs that we have. Sabi niya, isusupply niya. Siya yung ating greatest supplier. Di ba? Sa negosyo, di ba? Pag hindi dumating yung supplier, naku, hindi dumating yung supplier ko, paano na? So sa buhay din natin, He is our greatest supplier. But this time, the one who really promised that He will supply, talagang hindi sasablay. Darating at darating. Yung ibang supplier, pag bumagyo, pasensya na, hindi maganda ang panahon ngayon, bagyo, kaya hindi ako makakapag-supply sa iyo. Pasensya na, marami kaming wala kaming taong gagawa ng produkto, kaya hindi kami makakapag-supply sa iyo. Diba? Pero itong Diyos po natin, wala siyang excuses. Wala siyang excuses. He can supply everything that we need in our life. Pansinin ho natin, ang isusupply niya yung kailangan lang. Kumbaga sa supplier, ang isusupply ko sa iyo, yung in-order mo lang. At yung maibibenta mo lang. Hindi kita susupplyan ng hindi mo kailangan. No? So in Philippians, ito yung promise ng Diyos. Philippians chapter 4 verse 19, marami yung sa atin favorite ang verse na ito. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sabi niya, ang Diyos shall supply all. Kasama ba dyan yung pambayad sa kuryente? Kasama ang pambayad sa kuryente? Amen. Kasama, di ba? Kasama ba dyan yung pang-ulam natin araw-araw? Kasama, no? Kasama ba dyan yung ating mga damit? Kasama ba dyan, pastor, yung gamot? Kasama dyan, all your needs. Kung may karamdaman ka, isusupply ng Diyos yung mga pangangailangan mo. God has obligated Himself only to the extent of our needs. Minsan kasi may mga bagay tayo sa buhay natin, akala natin kailangan, pero hindi siya kailangan. Pero ang buong akala natin kailangan siya. Example yan yung load. Kailangan ko talaga ng load, pastor. Nabuhay naman tayo dati nang walang cellphone, walang load eh. Bakit ngayon nagiging pangangailangan mo na siya? No? Kailangan mo talaga ng service. Bakit naman dati naglalakad lang ang mga tao, hindi mo naman kailangan. May mga bagay sa buhay natin, akala natin kailangan. No? That would include, ito lang ang mga kailangan natin. Food, clothing, shelter, companionship, love, salvation to Jesus Christ. It would not include the multiplicity of luxuries that we have come to think as our needs. May mga luxuries tayo eh. Yung damit na nga lang eh, di ba? Ilan ba ang damit natin sa cabinet? Dami. Ilan ba ang sinusuot natin isang araw? Isa, dalawa. Sa loob ng isang linggo, di times 2 mo lang yan. Yan lang ang damit na kailangan mo. Pero bakit bili pa tayo ng bili? Kasi akala natin kailangan natin. Pero ang totoo, hindi naman talaga natin kailangan. Layaw na lang talaga. Mas bagay sa akin to. Samantalang bagay naman sa'yo, kahit anong suotin mo. No? Nang pagupit ka lang kasi, dagdagan mo lang ng konting ligo lang kasi yan. No? Di ba? Bagay sa'yo. Mga luxuries in life, di ba? Kailangan mo talaga ng maggarang sasakyan. No? Hindi lang basta-basta sasakyan, magara. Yan. Hindi lang basta-basta simpleng sasakyan, talagang luxury talaga. No? Hindi lang basta-basta bahay, gusto ko yung talagang may swimming pool pa. And those are
part of our prayers. Minsan, part of our prayers pa yun. Pinapanalangin mo, Panginoon. Sana magkabahay kami sa Camellia Homes. Diba? Sana magkabahay kami, Lord. 3 story. Ba't kailangan 3? Ba't kailangan 3 malapag? Kailangan may swimming pool. Diba? Minsan pinagpipray pa namin yan. Ito nga, yan ang mga bahay na pwede. Yan ako, okay na sa akin yan. Solve na ako yan. Maaliwalas, hindi kailangan ng electric fan, no? Wala ka kailangang ilak. Bakit? Wala namang nalakawin sa'yo. Sabihin na magnanakaw, wala akong makukuha sa bahay na yan, no? Kasi walang masyado mga bagay-bagay. So God will supply all our needs. No? Sino ba sa atin ang nagkasakit dahil walang nakain itong in the past COVID-19 pandemic? Walang nakain. Nakakain naman tayo eh. No? Minsan, hindi naman kailangan busog na busog. Kami nga, hindi na kami kumakain ng gabi. Kaya lang, sabi ko kagabi, hindi parang gusto ko kumain na. Pwede ba magluto ka ng mais? Kasi parang hindi pa ako sanay na hindi kumain ng gabi. Parang nagugutom pa rin eh. Pero sa totoo lang, hindi naman tayo nagutom na nagutom. Si Beth nga, nag-gain pa eh. Hindi naman nawala ng weight eh. Pero nasabi yung nagugutom. Si Valentis, tumataba din naman. No? Bakit sinasabi natin? Nung nakaraan, sabi, ang hirap ng buhay nung ngayon, maraming walang trabaho. Pero pag pumunta ka naman sa mall, nakapila dun sa Starbucks. Ba't nakapila sa Starbucks? Ba? May pera. Di ba? May tira. Okay. That is number 1. Number 2, God has promised us that His grace is sufficient for us. Ang grasya ng Diyos, sapat na sapat sa bawat isa. In 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. There will be storms in life. There will be storms that will even look different in our life, but they all have the opportunity to change us. May mga bagyo. Yes, for some, ang bagyo, ang tagal-tagal, mawala. For some, ang bagyo, overnight lang, tapos. For some, parang part na ng buhay nila ang bagyo. No? Halimbawa sa Batanes, part na ng buhay nila ang bagyo. Parang inaalmusan na lang nila ang bagyo. Sa atin pa, huy, bagyo! Pero yung iba, normal na sa kanila ang bagyo. For some naman, may bagyo ngayon, bukas wala na naman. Pero, still the same. Ang mga bagyo ng buhay na ito, na totoo lang, may purpose din sila sa buhay natin. Diba? Naalala ko nung bata ako, pagka after ng bagyo, diba, pag bagyo, tago-tago kayo lahat, no? Pero after ng bagyo, ito yung masaya pag bata ka eh. After ng bagyo, labas lang ang mga bata. No? Namumulot kami ng mga kahoy. No? Panggatong, ang dami. Kalat-kalat lang. No? Namumulot kami ng mga natapong mga yero. Yan. Tapos tuwang-tawa kami minsan kasi yung mga tubo na nagbabagsakan. Siyempre, hindi yan blessing sa may-ari ng tubo, ha? Pero yung mga nagbabagsakan tubo na yan, no, tuwang-tuwa kami dun kasi pagka-dating ng hapon, maghahanap na kami ng gagamba. Ang dali. Hindi ka na nahihirapan, no? Kasi yung tubo, parang lupa na lang siya. For some, ang bagyo parang pahirap sa buhay. But for some, yung bagyo, sa mga bata lalo na, naku, parang enjoyment lang talaga sa atin eh. Pinipicturean pa nga, uy, ganda naman di ba si Eska? Enjoy na enjoy pa minsan sa bagyo eh. Pinipicturean yung mga hangin, no? Sa buhay po natin, mga Christians, no? Brothers and sisters, anuman ang bagyo na ating ginaharap ngayon, lagi ho natin iisipin na ang bagyong yan ay lilipas at mawawala. Ang mahalaga, magkaroon tayo ng ugali, magkaroon tayo ng pusong pagtatanong sa Diyos, Lord, ano ang lesson ng bagyong ito sa aking buhay? Obviously, there are always reasons kung bakit natin kinakaharap ang bagyong yan. No? May mga dahilan talaga. Kahit hanggang ngayon, ang mga Kristiyano, tanong pa rin ang tanong, bakit ba yung COVID-19 nangyari ito? Ang daming mga tanong. Minsan naman yung tanong mo, hindi agad ba sasagot? Minsan naman, ang tanong mo talagang hindi mo kayang sagutin, hindi kayang sagutin ng iba. But just have faith
magkaroon ka na ng pananampalataya that yung storm na yan, pwedeng may dalang oportunidad. And God is the only one who has the power to take what seems tragic and devastating to turn it around for good. God has the ability to turn things around for good. Naalala ko kahapon, isang kasamahan sa aking trabaho po, no? Nag-resign na siya parang mga 1 week or 2 weeks ago. Nag-resign na siya. Hindi ko na papanggitin ang department. At kahapon, nakita ko siya kahapon. Oy, kamusta kapatid? Bro, kumakaway-kaway na gano'n, sir! Meron siyang bigasan ngayon, bigasan. At last time na naalala ko, kung pumunta sa HR, sabi niya, sir, nag-resign na ako kasi masyado nang demanding na yung oras ko dun sa aking negosyo. So, nag-resign na ako para talaga magbigay ng focus sa aking negosyo. So, ngayon, ang kanyang negosyo, bigas, meron siyang itlog, mantika, toyo, no, grocery. Pero ang pinaka-bulk ng kanyang negosyo, bigas. So, ngayong COVID-19, sa iba namang problema, yung iba talagang gulantang. Pero sa kanyang part, nagbukas ng another opportunity. Di ba? This time, businessman na siya. So, di ba? Kung hindi dahil sa COVID-19, pwedeng hindi pa nagising ang kanyang diwa sa business. Biglang nalaman niya, ay, dito pala ako magpa-prosper. Dito pala ako magpa-progress. Hindi lang pala sa pangungumpanya. Another story na nakita natin, napanood sa TV. Di ba? Nung dumating yung COVID-19, naisipan niyang magbenta ng itlog. At dahil sa itlog na yan, lumakas ang kanyang negosyo at nagbubukas na siya ng another branch ng itlog pa rin. Itlog pa rin. So, again, sa iba, nagbubukas ang iba't ibang oportunidad. Ang ibig sabihin, hindi lang laging sumpa, hindi lang laging problema ang dala ng COVID-19. No? Mayroon itong kahalong biyaya ng Diyos. At sinasadya ng Diyos yun. Hinahaluan niya ng biyaya ang problema ng buhay. Para hindi naman tayo totally malunod sa problema. God can turn it around for good. Amen. It may not happen as quickly as we had liked it. It may feel like a struggle. We might find ourselves longing for another way, but blessing will come from it. For it's the way God works. The good will shine through. Di ba? Napakagandang promise ng Lord yun. Minsan kasi iba ang plano mong gawin eh. Iba ang gusto mong gawin. So minsan, ang mga gusto mo, hindi nangyayari. So ang nangyayari, yung mga bagay na ninanais ng Diyos sa iyong buhay. Kaya nga, kung hahayaan mo lang ang Diyos talaga na pumilos, according doon sa plano mo, magandang-maganda ang mangyayari po sa ating buhay. Minsan kasi, lumalabas tayo. Kagabi sa sharing namin, sabi ko, minsan kasi ang problema ng Christian o problema ng tao, lumalabas sa kamay ng Diyos. Lumalabas sa ginawa ng Diyos na area of protection. Alam niyo po, the moment na tinanggap ang Panginoon, wini-welcome ka niya sa kanyang pamilya. Welcome kapatid. Kaya may kanta tayo, welcome to the family. O, halika kapatid. Pero, pagpasok mo sa bahay ng Diyos, ito yung pamamahay ng Panginoon. Ilalagay ka niya sa isang secure na lugar. At lagi niyang promise, hanggat nandito ka sa aking mga kamay, walang pwedeng kumuha sa iyo. Ang problema sa ating mga Christian, lumalabas tayo doon. Kasi may mga pintuan yun eh. May mga gate, no? Hindi naman lahat sinarado ng Panginoon. May mga pintuan, may mga bintana. Umaalis tayo doon. Umaalis tayo sa pinakaplano ng Diyos sa atin kasi iba ang ating iniisip. May nakikita tayong mga bagay-bagay na akala natin maganda para sa atin, pero nakakasama sa atin. Sumasama tayo sa mga taong nag-e-enjoy tayo, pero hindi nakakabuti sa atin. Take note of it. Sumasama tayo sa mga taong nag-e-enjoy tayo, pero hindi nakakabuti sa atin. Maraming ganun. Hindi porket nag-e-enjoy ka, nakakabuti sa iyo. Parang pagkain lang, Sister Del, di ba? Sister Gina, hindi porket masarap, mabuti sa iyo. Lechon, masarap. Di ba? Balat ng baboy, masarap. Ang tanong, nakakabuti ba sa iyo? Hindi. Hindi lahat ng mga bagay na
Nag-i-enjoy tayo, nakakabuti sa atin. Akala natin, sarap ng buhay, nag-i-enjoy ako. Okay sa akin to. No! Hindi nakakabuti sa yan. In the long run, sisirain ka niyan. In the long run, mawawala ang focus mo sa Panginoon. Ang cellphone na nga lang eh. Nung una, akala mo, ganda-ganda eh. Enjoy na enjoy ka eh. No? Maya-maya, malaman mo sa mga kabataan, hindi na nagpapasok sa cellphone na lang. Maya-maya, malaman mo, wala nang prayer life, wala nang Bible study life. Maya-maya, hindi na nagkukwentuhan ng mga magkakapamilya. Bakit? Cellphone na lang, cellphone na lang. Nag-e-enjoy sila eh. Pero, hindi nakakabuti sa kanila. Hindi lahat ng bagay na nag-e-enjoy tayo nakakabuti sa atin. Kaya ginagawa ng Panginoon, pinuputol yun. Ginagawa ng Panginoon, nagpapadala siya ng bagyo para mabuho yung mga buhay natin. Minsan, sinisira niya tayo para buuin tayong maayos ulit. Minsan talaga, ganun, yung mga pangarap natin, talagang sisirain ng Diyos para uli kang maayos. Kasi alam niya hindi nakakabuti sa atin. Difficult roads often lead to difficult or beautiful destinations. Di ba? Hindi porket mahirap ang daan na ito, hindi mo natatahakin. Hindi porket masikip, hindi mo na didiretso. Ang buhay Kristiyano, sa totoo lang, ito ang buhay na masikip eh. Ito yung buhay na mahirap. Ito na yung buhay na parang feeling mo ang daming restriction. Kasi, nung maging Kristiyano ka na, unti-unti nabubuksan ang diwa mo sa mga bagay-bagay, at nung malaman-laman mo, yung mundong ito pala, hindi para sa'yo. Nung Christian ka na, marirealize mo, yung mundong ito pala, hindi pala para sa akin. Hindi pala ako taga rito, taga langit pala ako. Kaya pala mga kaibigan ko, nung maging active ako, iniiwan nila ako. Kaya pala hindi na ako nag-i-enjoy na kasama sila. Hindi na ako nag-i-enjoy na gawin mga bagay na ito. May struggle na kapag ginagawa ko. Kaya pala, kasi hindi ako taga rito. And then you will realize, ang pagiging Christian, isang mahirap na sitwasyon. Mahirap pala to. Eh bakit nung dati nung hindi naman ako nakakilala sa Lord, kahit anong gawin ko, walang magsasabi sa akin. Walang kapatid na magsasabi sa akin, uy kapatid, mali yan. Lahat sila, tuwang-tuwa lang na ginagawa ko ito. Hindi lahat ng bagay na ginagawa mo, na nag-i-enjoy ka, ay mabuti para sa iyo. Difficult roads often lead to beautiful destinations. God is our refuge and strength, in ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. So bottom line, sa bawat problema natin, lagi mong isipin, may Diyos kang kasama, kapatid. Maliit o malaki ang Diyos. Huwag mong isipin, pag maliit na problema, ikaw lang mag-isa dyan. Pag malaki, si Lord kasama mo. Pero pag maliit, solo mo. No. Small problem, big problem, lagi nakaalala ang Diyos sa iyo. Every day of your life, God is just waiting for you to come to Him. To come to Him in faith. Kaya huwag mong isipin yan na nag-iisa ka. Huwag mong isipin solo mong inaharap ang buhay. Ang Diyos ang ating tulong. An ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear. Sino dito ang takot pa na parang, Pastor, paano ba na naman to? Baka bumalik na naman tayo sa ACQ. Di ba? Pabalik-balik na lang. No? Dahil lang minsan nga, parang ayoko na manood ng TV. Parang nauumay na ako sa balita. Nauumay na. COVID-19 na naman. May COVID na naman. Di ba? Nakakaumay na. Parang wala na bang katapusan ito? No? Kaya tama lang, wala yung ibig sabihin, nabawasan yung TV. Kami totally, wala kami TV. Kasi GMA, doon na lang ako sa YouTube nanonood. Diba? Kasi minsan parang ayaw mo na rin eh. Sabi nga ng asawa ko, ano ba yan? Pag binuksan mo yung TV, wala kang mapanood, kundi parang may sakit, namatay, nabangga, nabundo, lahat ng mga hindi magandang balita eh. No? Kasi pinagkakitaan pa yan. So again, our God promised us that His grace is sufficient for all of us. Anong tawag dito? Sapat ang biyaya ng Diyos para sa bawat isa. Number 3, God has promised us that His children will not be overtaken with temptation. Yan. Tayong mga anak ng Diyos, minsan isasalang tayo sa temptation ng buhay. Ang sabi niya, you will not be overtaken with temptation. Hindi ka kayang talunin, hindi ka kayang gapiin,
hindi ka madadala sa temptations. In 1 Corinthians 10:13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond your capacity, beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. So kapag dumating ang pagsubok, sa bawat isa, huwag mong isipin, Pastor, ang bigat talaga ng problema ko. Sobrang bigat. Kapatid, yung bigat na sinasabi mo, nararanasan niya ng marami. So hindi yan unique sa'yo. Common yan. Common yan. At kaya yan naranasan mo dahil kakayanin mo yan. Huwag mo sabihin, sobrang bigat talaga. Talagang talo ako. Hindi totoo yan. Walang ibinibigay ang Diyos na temptation, na problema na hindi natin kakayanin. Sabi niya, pag nangyari yun, gagawa ang Diyos ng paraan, way out. He will also provide a way out so that you can endure it. Diba? Kaya minsan, diba, minsan sa mga buhay natin, may problema, nahihirapan tayong solusyonan, biglang may solusyon na darating. Hay! May solusyon na ang problema mo. Sino ang nag-provide nun? Si Lord. May sakit ka. Biglang hindi mo alam kung paano susulbin yung sakit mo. Biglang, may bibisitang pupunta, mag-o-offer ng gamot. Alam mo na ang solusyon sa problema mo. See? God will provide a way out. Siya mismo. Sa mga lalaki at babae, akala natin kasi ang temptation ito lang eh. Gandang pogi lang, tsaka kagandahan ng babae. Yun ang akala natin eh. Yun ang alam natin temptation, but wrong. We are wrong. Ang daming klase ng temptation sa buhay. Ano ang temptation? Pagkain. Sabi ng Lord, huwag kang kumain ng mga bagay na pwede kasira ng katawan mo kasi templo ng katawan, templo yan ng Diyos, ingatan mo yan. Aba, kain pa rin tayo ng kain ng lechon, di ba? Kain pa rin tayo ng kain ng mga bagay na alam mo, ikakamatay mo. Temptation yan eh. Di ba? Yung mga pag kinain mo, kinabukasan, pagana yung lalamunan mo. Yung pag kinain mo, kinabukasan, magkaka-rashes ka na. Tapos sinasabi, sarap, hindi, minsan lang. Seafoods, di pag kinain ko yan, mamamantal ako. Hindi, okay. Alert na naman, hindi, okay lang yan. Mga sweets, di ba? Hindi ako mahilig sa cake, pero mahilig ako sa sweets. So, halimbawa, hindi cake, baliwala sa akin temptation na yan. Pero pag salad, ito ang temptation ko talaga. No? Tingnan nyo yung mga temptation, ha? Yung mga temptation, ito yung mga bagay na gusto natin. Gusto mo. Kasi halimbawa, Sister Del, may pagkain na matamis, hindi naman ako mahilig dyan. Hindi yan temptation sa akin. Wala yan. Walang dating sa akin yan. Hindi niya kaya akong matimp dyan. Di ba? Pero pag hilig mo, ayan na. Pastor, punta ka sa birthday ng anak ko ha. O sige, ano bang mga handa mo? Meron kaming salad, Pastor. Salad? Anong salad? Fruit salad? Hindi ako mahilig dyan eh. Pero at the back of my mind, fruit salad. Punta talaga ako nun. Yung nanay ko, mahilig din sa ice cream yan eh. Mahilig din sa fruit salad yan eh. No? Yan yung pinagmanahan. Temptation yan sa atin kasi gusto mo yan at hilig mo yan. Wag mong isiping malakas yan. Hindi ko kaya, Pastor. Hindi ko talaga kaya. Kaya mo yan. God will find a way out. Kaya minsan, halimbawa, fruit salad, biglang may darating. Ito, saging. Ay, saging, paborito ko din. Ay, kalimutan ko na yung salad. Saging na lang ako. O kaya, may darating na pakwan. Ay, salad. Pakwan, paborito ko na yung pakwan. O, pakwan na lang ako. Di ba? God made a way out. Nakalusot ka ngayon sa temptation mo. Can you imagine that? Minsan naman, trabaho. Biglang, ay, hindi ako makakarating kasi may trabaho dumating. O, ang Diyos ang gumawa ng paraan. Para malampasan mo yung isang temptation na alam na ikakasira mo, biglang may trabaho. Ay, punta ako sa trabaho. So, nakuha na yung attention mo ng trabaho. Nakaalis ka na sa temptation mo. Ang dami. Ang daming way na ginagawa ang Diyos para maiwasan natin ang temptation. Minsan, matutulog. Matitempt kang matulog. Di ba? Tulugan ko na lang kaya to. Tulog na lang kaya ako. Minsan temptation din yan eh. Why? Kasi pag tulog ka, you become unproductive. Pag tulog ka, walang nagagawang trabaho. Pag tulog ka, at rest ka, basta, hindi ka productive, walang nangyayari. So temptation din yan, masarap matulog.
Sabi ng Lord, huwag ka matulog. May darating na bisita. Pak! O, hindi ka makatulog. May dumating na bisita. Biglang ang bisita na yun, may kailangan, mag-provide mo. Maya-maya, pag alis ng bisita, tanggal na yung antok mo. So, nawala ka na sa temptation mo. Minsan, mga kababaihan, bag. Buti na lang yung aking asawa, di mahilig sa bag. Pero maraming bag to eh. Hindi kayo sa kanya. No? Mga bag. Di ba? Bili ng bag. Ha? Temptation. Di ba? Minsan naman sa mga kasama ng mga kababaihan, mga kabataan, gadget. Temptation din yan, di ba? Naalala ko si Ira, sabi ni Ira, Pastor, patrabaho kasi ako, nag-iipon ako eh. Kasi bibili akong cellphone. Sa amin ganun, nag-iipon para to, dahil bibiling cellphone. Oh. Mga kabataan, ganun din talaga mga kabataan eh, nag-iipon. Akala mo naman, para sa kanil mag-iipon, yung pala pang cellphone. Pang gadget pala. Di mo alam. Ang tanong, kailangan ba yan? Hindi. Pang-enjoy lang. Di ba? So again, we are tempted. Minsan, dalawa na cellphone mo. Magdadadag ka pa ng cellphone mo. Dalawa ng TV mo. Magdadadag ka pa ng TV mo. May speaker ka na. Magdadadag ka pa ng another speaker. May sapatos ka na. Magdadadag ka pa ng another sapatos. These are temptation. Ito nga, napakaganda. Share ko sa inyo. Isang pari ang nag-share nito. Isang pari, parang hindi naman tayo one-sided. Over the years, I have come to realize that the greatest trap in our life is not success. Pakinggan po natin. Popularity or power, but self-rejection. Success, popularity, and power can indeed present a great temptation. But their seductive quality often comes from the way they are part of the much larger temptation. Akala kasi natin minsan, parang, yung success, demonyo yan. Popularity, demonyo yan. Power, demonyo yan. No? Sabi niya, when we come to believe in the voices that call us worthless, unlovable, then success, popularity, and power are easily perceived as attractive solutions. Kapag daw ang isang tao, feeling niya ang baba-baba ng kanyang sarili. He is unlovable, he is not attractive, yan, he is worthless, yung mga small voice na nagsasabing, hindi ka magaling, hindi ka worth it, hindi ka lovable. Yung mga voices na yun, pag naririnig niya, and then ma-realize niya sa kanyang sarili, talagang kawawa talaga ako. I am unlovable. I am worthless. Sabi niya, then, success, popularity, becomes unattractive solutions. Tingnan niyo yung mga taong feeling nila worthless sila. Bibili sila ng mamahaling sasakyan. Sobrang mahal. Para pagsakay sila, parang magkakaroon sila ng worth ngayon. Yung sasakyan, idadagdag nila sa kanilang worth. Kasi feeling nila, hindi sila attractive eh. Tingnan mo yung mga ibang kabataan. Walang panahon ng magulang. Anong gagawin? Magda-drug addict na lang ako. Para pag nahuli ako, biglang makukuha ang atensyon ng magulang ko. Sa akin. Kita mo na, tigil ang kanilang trabaho. Punta ngayon sila sa akin. Kailangan nila puntahan sa presinto. Para makuha. See? Nadagdagan ng aking worth, yung aking value. Sabi niya, hindi success, hindi pera, hindi popularity ang problema. Ang problema, minsan, ang mga tao daw, merong temptation na may mga boses silang naririnig na parang sinasabi, ang baba mo, ang worthless mo, hindi ka magaling, hindi ka maganda. Kaya tinan mo yung mga babae, parang feeling nila, hindi ako maganda, kaya bibili ako ng kung ano-ano mga solution dyan, mga kung ano-ano palagay sa buko dyan, mga kung ano-ano palagay sa mukha para gumanda. Pero totoo lang maganda ka na eh. Sino nasabi sa'yo hindi ka maganda? But that small voice that keeps on telling you that you are not beautiful, you are worthless, you are unlovable. Kaya pag narinig mo yan, easily perceived. Sabi niya, popularity and success are easily perceived as attraction at attractive solution. As soon as someone accuses me or criticizes me,
As soon as I am rejected, left alone, or abandoned, I find myself thinking. Nag-iisip siya, well, that proof once again that I am nobody. Sabi niya, nobody. Talagang, ano yun yung dark side of his self. I am no good. I deserve to be pushed aside, forgotten, rejected, and abandoned. Self-rejection is the greatest enemy of spiritual life because it contradicts the sacred voice that calls us the beloved. Being the beloved constitutes the core truth of our existence. Kasi ang totoo, mahal naman talaga tayo eh. Mahal tayo. Walang anak na hindi mahal ng magulang. Mahal tayo. And even God loves us so much. Kaya kapag may maliit na boses ka marinig na sinasabi, you are forgotten, you are rejected, you are abandoned. Nako, ano yan? Those are temptations. Temptation yan. Small voices that will let you realize na parang, wala talaga ako. Pupunta ka ngayon sa isang bagay. Dahil may pera ka, pupunta ka ngayon dun sa pera mo, sa success mo, para managdagan ang work mo. Tingnan nyo sa mga school, sa mga, kapag December, anong tawag doon? Anong tawag doon? Nakita-kita mga kaklase? Reunion. Di ba? Tingnan nyo ha, may mga ibang kaklase ako, ito ang sabi sa akin, nahihiya ako umattend, Joel. Kasi wala naman ako pagmamalaki. Sabi ko naman, ba't ka mahihiya? Hindi naman tayo magtatanungan doon kung ilang sasakyan mo. Hindi naman tayo magtatanungan kung ilang gano'n ka na yung bahay mo, gano'n ka ng trabaho mo. Nandun tayo para magkamustahan, magkakitaan na magkakaklase, magkakakwentuhan. No? Ibabalik natin yung mga kasiyahan natin dati, nagkukwentuhan. Naalala ko dati, nangopya ka. Naalala ko dati, nagkakatawa. Hindi tayo nandun para magyabangan. Pero hindi mo mawawala sa kanila. Why? Kasi yung self-worth nila, parang feeling nila, mahina sila. Eh, iba naman, may pera sila, yung aking self-worth, dadagdagan ko ng aking success. Dadagdagan ko ng aking popularity. Para yung aking self-worth matagdagan. Wrong. Hindi mo kailangan ng success. Hindi mo kailangan ng mga material na bagay na yan para matagdagan ang self-worth mo. No. You alone is priceless. You alone is beautiful. Wala pang idadagdag dyan. Beautiful ka na. Saan ka makakitang, di ba, iba kasi kulang yung aking ngipin, pangit. Ano ka ba? Matibay yan. Hindi ako puti. Umitim ako. Nangiyak ako. Ano ka ba? Pag maitim ka, healthy yan. Di ba? Naalala ko sabi ng kaibigan ko, Joel, ang ganda ng kutis mo. Kulay black. Hindi ka kaagad-agad mga skin cancer. Skin cancer. Kasi ganyan daw ang mga balak na matitibay. Sobrang sustansya sa sikat ng araw. Di ba? Kasi mga puting tao, sobrang puti. Kunting lang, nagkaka-rashes eh. Samantalang ako, yung rashes ko hindi halata. Kasi mukhang rashes. Hindi halata, hindi nakikita, di ba? Yung mga mapuputi, kunting peklat lang, kitang-kita agad. Sa akin, hindi kailangan, nakatago yung mga peklat kasi hindi makita eh, kulay eh. Di ba? So, blessing pa rin yan. Again, walang temptation na hindi natin kayang dalhin. Walang temptation na hindi natin kayang harapin. And number 4, God has promised that all things work together for good to those who love and serve Him faithfully. Lahat ng bagay, nagkakahalo-halo sila para sa isang magandang kalalabasan. And we know that in all things, God works together for good for those who love Him. Of course, ang formula dito, dapat mahal ka ng Diyos. Dapat mahal mo ang Diyos. Dapat meron kang relasyon sa Diyos. Yun lagi ang formula. Kasi kung wala kang relasyon sa Diyos, wala kang pananampalataya sa Diyos, all things work together for bad. Di ba? Magkakahalo-halo yan. Ang solusyon, ang kalalabasan, pangit. Kasi wala ka namang relasyon sa Diyos eh. Di ba? Wala namang plano eh. So, nasubukan niya na mag-mix-mix ng mga bagay na walang plano. Anong itsura? Lugaw na hindi maganda, di ba? Hindi makain. Pero kung may plano yan, kasama yan sa plano ng Diyos, pag halu-haluin mo, paglabas, fruit salad.
Masarap, di ba? Pag pinaghalo-halo mo, putsero. Di ba? Pinaghalo-halo mo, pakbet ang kalabasan. Pero subukan mo maghalo-halo ng mga bagay na walang relasyon sa Diyos, walang plano, ang pangit. Hindi matanggap-tanggap. So again, ang first na importante, meron ka muna relasyon sa Diyos. No matter what has happened to you in the past or what is going on in your life right now, it has no power to keep you from having an amazingly good future if you will walk by faith in God. Ano man ang nakaraan mo natin, ano man ang nakaraan, ano man ang nangyayari ngayon, hindi yan kayang pigilan ang amazing plan of God for you. Baka sabihin mo kasi, Pastor, hindi mo lang alam, yung aking nakaraan, sobrang gulo. Kapatid, kung sobrang gulo ng nakaraan mo, ilapit mo yan sa Diyos. Ang sobrang gulo mong buhay, maging sobrang ganda. Sobrang, naku, hindi mo ma-drawing, Pastor, yung buhay ko. Sobrang, talagang tali-taliwas ang mga bagay-bagay sa buhay ko. Pag ilapit mo sa Lord yan, kapatid, sobrang gandang kalalabasan yan. Parang grace yan. Pag inilapit mo sa Lord, sobrang ganda nangyari. Kasi, inilapit mo sa master maker. Inilapit mo sa creator ng buhay natin. Ilapit mo ang isang bagay sa isang tao na hindi naman expert. Ilapit mo ang mga bagay na magugulo sa isang tao hindi naman marunong gumawa. Ilapit mo, magiging useless lang. Magiging kagulo-gulo lang. Pero subukan mong ilapit ang buhay mong napakagulo sa isang master planner, sa isang greatest engineer, sa isang greatest creator, and all of those things will come up into a beautiful masterpiece. Subukan mong ilapit ang magulo mong buhay sa Diyos, kapatid. Yung ngayon mo, yung ngayon mo, sobrang gulo din. Ilapit mo sa Lord yan. Kayang ayusin ng Lord yan. Siya yung ating greatest mechanic. God loves us. He loves you. He wants you to live with victory over sin so you can possess His promises for your life today. You know ang promise ng Diyos. Sa ating pong mga buhay, ang ninanais ng Diyos maging mananagumpay tayo. Nauna na siya. Ipinakita niya na kung paano manalo sa laban ng buhay na ito. Ipinakita niya na. He set His life as an example for us. Diba? At age 33, natapos ang kanyang kontrata. Natapos niya ang gawain. Wala siyang sasakyan, wala siyang motor, wala siyang bisikleta. Diba? Natapos niya ang kanyang ministry. Wala siyang gadget, wala siyang mikropono, wala siyang online cellphone na mapapanood siya sa ibang lupalop ng mundo. Nilalakad lang niya, kaya nga pa sumama sa kanya. Sigurado ka sasama ka sa akin? Opo, sigurado. Naku, kung yung mga ibon may tutulugan, Fox, ako wala akong tutulugan. Talaga bang sigurado ka sasama sa akin? Can you imagine the kind of example that life Jesus showed to us? The simplicity of life. Samantalang ito tayo ngayon. May damit, may bahay, may maiinom, may trabaho, may pamilya, di ba? Siya wala. Ang gusto niya nakikita sa atin, the simplicity of this life. Kaya mo mabuhay. Kayang i-provide ng Diyos. Naalala ko yung kwento ng Israelites na talagang reklamo na reklamo Sabi niya, dinala mo ba kami dito para mamatay? Can you imagine? Imagine lang natin talaga. Every morning, may babagsak na pagkain. Mamumulot ka na lang. Hindi ko kayang imaginein Kasi ngayon, ang bawat kinakain natin, pinagpapawisan Ito yung mga Israelites, tagdating ng umaga, pumumulot na lang ng pagkain. Ang rule lang, huwag kang kumuha ng sapat sa kailangan mo. Naku, yung iba pa, dagdag to. Baka maubos Diba? Sobra-sobra pa rin Tubig. Can you imagine? Tubig, uhaw na kami. Out of a desert. Diba? Walang pinanggagalingan tubig. Sa bato, may gripong lalabas. Imagine mo, saan galing yung tubig na yan?
Imagine mo, Lord, napakainit nito. Anong gagawin namin? Because He is our greatest provider. Ha? Mainit? Sige ito. Pillars of clouds. Diba? Sumusunod. Nagsilbing payong. Naalala niya minsan, yung umiinit, biglang walang init, kasi may clouds na dumadaan. Naalala niya minsan, sa katirikan ng araw, biglang may dadaan na clouds dun sa sun, biglang mawawala yung init. Ganun na nangyari sa mga Israelites eh. Sobrang init, biglang may clouds na, payong, wala ng araw. Kasi yung clouds nandun, nagsisilbing payong. God can provide us that kind of comfort in the middle of nowhere. Diba? Wala namang technology na mag-utos sa sa clouds eh. Sa atin may payong eh. May payong. Sa atin may mga tent tayo eh. Diba? Sa atin may mga ice cream maker tayo eh. May tubig tayo, gumagawa tayong tubig automatic eh. Diba? Sa Lord, imagine mo, lahat yung magic, lahat yung galing sa Diyos. God can provide us all these things in our life. Hindi to sasablay because these are His promises. These are His promises. Pangako ko sa iyo to. Kaya mga kapatid natin nanonood sa kanilang tahanan ngayon sa oras na ito, ang pangako ng Diyos sa iyo ay totoo. Hindi kanya bibiguin. Ano man ang nararanasan mo sa oras na ito, maliit na problema, malaking problema, karamdaman, kakulangan, God can provide the things that you need sa iyong daily life. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Magtiwala ka lang sa Diyos. Ang mga churches ngayon, yung iba nag-start na ng service, yung iba hindi pa nagsisimula ng service. Yung iba, Pastor, kulang pa kami ng gamit. God will provide. Pastor, kulang pa, parang hindi pa kami protected. God will protect you. Diba? Kahapon, sabi namin ni Brother Pogi, nagpupuntuan kami. Ang totoo lang, tayo sa mundong ito, kahit anong ingat natin, kung hindi tayo iingatan ng Diyos, kulang at kulang ang ating pong pag-iingat. Kaya magtiwala tayo sa Panginoon. God can really provide everything that we need in life. Protection, comfort, pagkain, security, all those things kayang ibigay ng ating Panginoon. Dahil pangako niya, mahal na mahal niya tayo. Sa umagang ito, allow me to pray for you. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo pong lahat ay manalangin. Idulog natin sa aming Panginoon ang anumang bagay na nagbibigay mo sa atin ng bagabag. Ilapit natin sa ating Panginoon anuman ang ating mga problema. Feeling natin wala nang solusyon. Ilapit natin sa ating Panginoon yung ating mga anak, yung ating pamilya na parang halos sumuko na sa kanilang sitwasyon, sa kanilang buhay. Wala akong imposible sa ating Panginoon. Let us pray. Dakilang Diyos, sa umagang ito, patuloy po kaming lumalapit sa iyong paanan. Sabi mo sa iyong salita, Panginoon, your grace is sufficient for all of us. Because in our weakness, we become strong. Your power is made perfect when we are weak. Lord, sa panahon na kami mahina, dapat kami maging masaya. Dahil naipapakita mo ang kalakasan mo, O Diyos, sa aming mga buhay. Sa panahon, Panginoon, na kami ay nawalan, mayroong oportunidad na maipakita mo ang iyong kapangyarihan na kaya mong mag-provide, Panginoon. Sa panahon na meron kaming karamdaman, meron kaming sakit, na parang walang lunas, Lord, na ipapakita mo ang iyong abilidad, na ipapakita mo ang kapangyarihan mo, na ikaw nga po, Panginoon, ang dakilang manggagamot, na ipapakita mo, Lord God, nagkakaroon ng oportunidad, Lord, na ma-display yung power mo to heal. Yung power mo, Panginoon, to touch our lives and be healed, Lord. Salamat. Sa panahon, Panginoon, na kami kawalan. Lord, na parang wala kaming malapitan. Ito yung mga panahon na meron kang oportunidad na i-display, Lord God, that you are really
the source of all things. That you will provide all the things that we need in our life. Lord, kung paano mga Israelites noong panahon na yun, nung sila, Panginoon, ay nasa ilang, Lord, na ipoprovide mo ang kanilang pagkain, na ipoprovide mo ang kanilang inumin. Lord, sa panahon ito, naniniwala kami. You are the same God na nag-alaga sa kanila. You are the same God na gumawa ng ganong miracle, Panginoon. You are the same God that we are calling today. Lord, salamat po. Salamat. Lord, we are praying sa aming mga kapatid na nasa kanilang tahanan ngayon, Panginoon. Hindi namin alam ang kanilang pangangailangan, pero walang sikretong na itatago sa iyo. Hayag sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. You know what is their needs. You know what is the area of their life, Panginoon, na kailangan mo kumilos. Lord, I pray for them. I pray for them in the name of Jesus, na ikaw, Panginoon, ang kumilos sa kanilang mga buhay sa oras na ito. Hindi hadlang ang oras, hindi hadlang ang lugar at layo, Panginoon, namin sa kanila, sapagkat ikaw ang Diyos na kahit saan ay naroon ka. And you can touch every one of us at the same time, Lord, kung ninanais mo. Salamat, salamat. Sa umagang ito, nagpapasalamat din kami dahil narito ang church na ito. Nagiging lugar, Panginoon, ng aming pananambahan. Nagiging lugar, Panginoon, kung saan kami ay lalago spiritually. Na ginagamit mo, Panginoon, upang magawa namin ang pananambahan sa iyo. Kahit online, Panginoon, nagagamit namin ang lugar na ito para ma-reach out namin ang aming mga kapatid na kahit wala sila dito, Lord, nakakapakinig sila ng iyong salita. Maraming salamat. Maraming salamat sa kaligtasan, sa kagalingan, sa provision mo, Panginoon. Physical health, Panginoon. Spiritual health, Panginoon. Lord, sa kagalingan, pagkakalog mo sa bawat isa. Maraming salamat. We lift you up in praise. We glorify you. We glorify you and we continue to worship you, Lord. Maraming salamat. This is our prayer in Jesus' mighty name. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen. Amen. And Amen. Tayo pong lahat ay umupo. Maraming salamat po. So once again, nais ko po anyayahan ang ating mga kapatid. Tuloy-tuloy po ang ating programa sa Jesus Only Hope Church. Every day, meron po tayong kapihan session. That is around 7:30 ng umaga po. No? Hindi ko lang napanood yung kapihan session ni Angel kasi nung ino-open ko, nag-e-error. O mamaya tulong sa akin bakit paano nga pa nag-e-open session mo kahapon. Ayan. So minsan kasi kung ma-miss man ninyo ang kapihan session, pwede nyo pa rin panoorin yan sa Jesus Only Hope Church page. Kasi nakasave yun doon. Hindi yun mawawala. Ano? So yan po. Tapos every Wednesday ang ating prayer meeting. Prayer meeting and Bible study. Every Wednesday po yan. 8 p.m. po ng gabi yan. And of course, yung ating Sunday gathering, Sunday online service, nagsisimula po ng alas 9. Kanina nag-start kami around 9:15 kasi may mga inaayos pa tayo na technicalities sa ating pong church kaya hindi tayo nakapagsimula agad. So again, magandang araw sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa amin online. God bless us all. Tayo po lahat ay tumayo. May the love of God, the life-saving blood of Jesus Christ, and the comfort of the Holy Spirit continue to be with us. Let us go. Be strong, because we know that our God will supply everything that we need in life. God bless us all. Magandang araw po sa bawat isa. Maraming salamat.